Ito ang kuwento ng Ragnarok, kung saan nagtipon lahat ng Diyos sa konseho ng Valhalla para sa pinakamahalagang pagpupulong sa kasaysayan upang pagdesisyunan ang kapalaran ng sangkatauhan. Si Zeus, pinuno ng mga Diyos at pangulo ng konseho, ang nagpasimula ng botohan. Sina Aphrodite, Shiva at marami pang Diyos ay nagreklamo tungkol sa kasamaan ng mga tao at sa kanilang huwad na pagpupursige na maging mabuti at iwanan ng digmaan. Sa pamamagitan ng nagkaisang desisyon ng konseho, hinatulan ng sangkatauhan na mawala dahil sila ay nagiging banta sa buong nilikha. Ngunit bago pa ibigay ni Zeus ang utos na lipulin ng tao, biglang sumabog sa pagpupulong ang dalawang Valkyrie at maring tumutol. Maraming Diyos ang nagalit, sinasabing ang mga Valkyrie ay kalahating diyosa lamang at wala silang karapatang lumahok sa konseho ng mga Diyos. Ngunit pinaalala ni Brunhild, pinuno ng Valkyrie, ang batas ng Ragnarok. Nakasulat sa konstitusyon ng Valhalla na may karapatan ng tao na lumaban sa mga Diyos sa isang labanang kamatayan ng 13 yugto upang maiwasan ang kanilang tuluyang pagkalipol. Mariing tumutol ang mga Diyos, tinuturing na katawa-tawa ang ideya na kayang talunin sila ng tao. Ngunit ginamit ni Brunhild ang kanilang kayabangan para hamunin sila, at sa huli, dala ng ego at pagmamalaki, inaprubahan ni Zeus ang Ragnarok. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay inilagay sa kamay ng 13 kinatawan na pinili ni Brunhild. Dumating ang araw ng labanan, nagtipon ng tao at mga Diyos sa arena ng Valhalla upang saksihan ang unang yugto na magpapasya sa kinabukasan ng tao. Si Heimdall, tagapagbantay ng wakas, ang naganunsyo ng simula ng Ragnarok at ipinakilala ang mga mandirigma mula sa bawat panig. Sa panig ng mga Diyos, ipinakita si Thor, Diyos ng kulog at lakas, na may anyong iba sa nakasanayan ng mga taga-kanluran. Si Gol, ang pinakabatang Valkyrie, ay nanginig nang makita na si Thor ang unang kalaban. Ngunit hindi natakot ang sangkatauhan sapagkat buo ang kanilang tiwala sa tapang at lakas ni Lubu, ang unang kinatawan ng tao. Sinalubong siya ng kanyang mga general at sundalo ng may init at galak. Si Lubu, ang general at pinunong mandirigma ng 3 imperyo sa Asya noong unang siglo, ay tumalon sa larangan ng digmaan at nagbigay sigla sa kanyang hukbo. Habang magsisimula ang laban, sinabi ni Brunhild kay Gol na hindi na siya makapaghintay na makita ang mga mukha ng mga aroganteng Diyos na mapupuno ng kahihiyan. Nagsimula ang labanan, ngunit parehong magaan ang unang galaw ng dalawang mandirigma, ikinagulat ng lahat. Si Lubu ang unang tumama ng matinding suntok, itinulak niya si Thor at pinuksan ng isang kamanghamanghang sagupaan. Namangha ang mga nanonood sa pagkakapantay ng lakas at galing ng dalawa. Kaya't nagpasya si Thor na tigilan ang pagbibiro at igalang ang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang martilyo sa halip na kamao, isang bagay na matagal nang hindi niya ginawa. Sumilip ang isang alaala, ipinapakita ang huling beses na ginamit ni Thor ang kanyang martilyo. Noon, 1000 taon na ang nakalipas, sinalakay ng 66 na higanteng matatalino ang Asgard. Ang mga Diyos ay naging kampante dahil sanay sila na ang mga higante ay umaatake ng paisa-isa lamang. Kaya't hindi handa ang depensa ng lungsod para sa ganoong sakuna. Lubos nilang winasak ang siyudad, iniwang guho at abo, ngunit dumating si Thor, walang bahid ng takot at pinuksa sila sa isang hampas. Ang natitirang nakaligtas ay namangha at natulala. Ang mga Diyos ay nagkuwento ng daandang taon tungkol sa nakasisindak na atake ni Thor. At ngayon, nang muling masaksihan, mas nakakatakot pa ito kaysa kanilang inalala. Nagsimulang mawalan ng pag-asa si Gol at sinabi kay Brunhild na hindi dapat nila hinamon ng mga Diyos dahil ang lakas nito ay lagpas sa hangganan ng tao. Ngunit kalmado si Brunhild at sinabi niya maghanda dahil ito ang sandali na magbabago sa pananaw ng mga Diyos tungkol sa sangkatauhan. Ang impyernong atake ni Thor ay winasak ang buong arena, kaya't naniwala ang mga Diyos na tapos na ang laban. Ngunit mula sa alikabok, lumitaw ang isang sibat at si Thor ay sugatan ng maluba sa dibdib. Tinitigan ni Lubu si Thor ng may malaking paggalang at binati siya sa kanyang nakamamanghang atake. Habang nagkakatinginan silang dalawa na parang may pag-unawa, nagsimula ang isang flashback. Isinalaysay ang kasaysayan ni Lubu na lumaki sa rehiyon ng kasalukuyang Mongolia at naglakbay sa buong kontinente ng Eurasia sa paghanap ng karapat-dapat na kalaban. Ang kanyang paglalakbay ay tumagal ng buong buhay niya, kaya't siya ay nakilala sa bawat sulok ng China. Dumami ang kanyang mga tagasunod sa nakakatakot na paraan, bumuo siya ng isang hukbo na may napakalaking bilang. Si Lubu ay naging pinunong mandirigma ng 3 bansa. Ngunit kahit sinasabi ng alamat na siya ay nahuli at kahiyahiyang pinugutan ni Emperor Cao Cao,
Ang totoo ay sumuko lang siya dahil nawala na ng saysay ang kanyang buhay, sapagkat wala nang sinuman sa mundo ang kayang tumagal kahit isang atake niya. Sa kasalukuyan, ang laban ay napakabalanseng at puno ng apoy, kaya parehong nasasabik ang dalawang mandirigma na agad mang nakatawag pansin kay Zeus. Tinitigan niya si Brunhild at napansin ang kanyang ngiti, kaya agad niyang naintindihan ang dahilan kung bakit nakapanlaban si Lubu kay Thor. Isang flashback ang nagpakita ng usapan kung saan ipinaliwanag ni Brunhild kay Gol na imposibleng talunin ng tao ang Diyos, sapagkat walang sandatang gawa ng tao ang kayang makipaglaban sa mga armas ng mga Diyos. Dahil dito, tinipon ni Brunhild ang 11 pang Valkyrie at sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagdaos ng pagpupulong ang 13 magkakapatid. Hiningi niya kay Rangrith, ang ikaapat sa kanilang magkakapatid, na isakripisyo ang kanyang katawan upang makalaban ang sobrang lakas ng armas ni Thor, at agad namang pumayag ang dalaga na ipinakitang ang sandata ni Lubu ay siya mismo, si Rangrith, na isinakatawan bilang isang makapangyarihang sibat. Kilala siya bilang Shield Breaker. Ipinaliwanag ng isang tinig na ang martilyo ni Thor ang pinakamakapangyarihang armas sa buong pag-iral kahit para sa mga Diyos, ngunit walang sinuman ang kayang humawak nito, sapagkat napakalakas ng enerhiyang nagmumula rito na agad nitong pinapatay ang sinumang susubok gamitin. Kaya naman ginagamit ni Thor ang pinakamakapangyarihang bakal na guwantes, dahil kung wala ito, hindi niya kayang hawakan ng martilyo. Ngunit nagulat ang lahat na mabasag ni Lubu ang isa sa mga guwantes gamit ang kanyang sibat, ikinagimbal nito ang buong arena. Sunod-sunod na mababangis na atake ang pinakawalan ni Lubu, at lalo pang nagulat ang lahat nang magsimulang mag-vibrate ng kakaiba ang martilyo ni Thor. Unti-unting natutunaw ang bakal na balot nito na parang lava. Lalong lumalakas ang pintig, kaya't kinatakutan ng mga tao sa arena na baka sumabog ito. Ngunit ipinaliwanag ni Zeus na mali ang pagkakaintindi sa alamat dahil ang guwantes ay hindi para magamit ni Thor ang martilyo, kundi para hindi madurog ang martilyo ng lakas ni Thor bago ito magising, sapagkat buhay ito sa loob. Hinawakan ni Thor ang martilyo at labis na nasabik na makalaban ang isang tulad ni Lubu. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na atake. Itinapon ang martilyo kay Lubu, ngunit nagawa pa rin itong iwasan. Bumalik ang martilyo na parang boomerang. Hinarang pa niya ang isang direktang tama, kaya't napanganga ang mga manood pati na si Thor. Subalit ilang sandali lamang matapos itaas ang pag-asa ng lahat, nagsimulang mag-crack ang mga buto ni Lubu. Tuluyang nabasag ang kanyang mga bukong-bukong. Ikinagulantang ng mga tao, lalo na ng kanyang mga sundalo na humagulgol, sapagkat ngayon lang nila nasilayan ang pagkatalo ng kanilang general. Nagsimulang magyabang ang mga Diyos, ngunit naputol ang kanilang pagmamayabang nang pumasok sa arena ang kabayo ni Lubu, si Red Hair, at pinalakas ang loob ng kanyang amo. Nagsigawan ang lahat ng tao, at laban sa lahat ng posibilidad, muli siyang tumindig kahit wasak ang kanyang mga paa. Makalipas ang ilang sandali, sumakay siya sa likod ni Red Hair at muling itinaas ang pag-asa ng lahat. Bagamat may ilang Diyos ang naniniwalang labag ito sa patakaran, sapagkat isa laban sa isa ang laban, sinabi ni Zeus na ang kabayo ay bahagi ng katawan ni Lubu, isang ekstensyon ng kanyang sarili. Sa huling pagkakataon, handang ibigay ang lahat, nagkasundo si Lubu at ang kanyang kabayo na isakripisyo ang kanilang buhay upang tapusin si Thor. Isa sa mga disipulo ni Lubu ang biglang nakapagbalik tanaw. Naalala niya nang makita ang kanyang general na nagsanay ng araw at gabi upang palakasin ang kanyang atake. Hanggang sa isang araw ay nakayanang hatiin ang langit sa dalawa, ngunit hindi niya na muling nasilayan ang gawaing iyon. Ngayon, hawak ang dulo ng sibat, tumalon si Lubu kay Thor, habang si Thor naman ay naghanda ng kanyang pinakamalakas na atake. Sa kasamaang palad para sa sangkatauhan, si Lubu ay tuluyang nadurog at natalo sa pinakamatinding paraan, ngunit siya ay namahinga ng may kapayapaan, sapagkat natagpuan na niya ang karapat-dapat na kalaban. Lumuha ang lahat ng kanyang mga general at sundalo, pinarangalan ang kanyang alaala ng may pinakamataas na paggalang. Tinitigan ni Thor ang bangkay ni Lubu nang may matinding dalamhati at iniwan ang lugar. Ngunit nakiusap si Red Hair at ang hukbo ni Lubu na bigyan sila ng karangalang sumama sa kanilang general. Kaya't nagpakawala ng isang napakalakas na atake si Thor bilang pasasalamat at pagpapaalam, pinayagan silang ipadala ang kanilang alay para kay Lubu, ang kanyang kaibigan. Tinanong ni Gol si Brunhild tungkol sa kapalaran ni Lubu at Rangrith at sagot niya,
Malinaw na ang kanilang mga kaluluwa ay nawala na sa kalawakan magpakailanman. Wala na sila sa alinmang eroplano o dimensyon, hindi na sila umiiral at wala nang bakas ng kanilang presensya. Naluha si Gol at desperadong nagtanong kung talagang sulit ba ang laban na ito. Ngunit sagot ni Brunhild na may matinding sigla. O, dahil nakasalalay ang buong sangkatauhan sa laban na ito. Ipinaalam ni Brunhild sa ibang mandirigma na natalo si Lubu at inihanda ang pangalawang laban. Sa araw ng laban, buong siglang inanunsyo ni Heimdall ang kinatawan ng tao. Ang unang tao na pinagpala ng Diyos at naghimagsik laban sa mga Diyos para ipagtanggol ang mga tao, si Adam. Nabigla ang buong arena sa kagandahan at karisma ng unang tao. Bagamat hindi naniniwala ang karamihan sa mga Diyos na kaya niyang lumaban, maliban kay Aphrodite, na agad na nahumaling sa kanyang ganda at pagiging perpekto. Sinimulan ni Heimdall ang masiglang anunsyo para sa kinatawan ng mga Diyos, ngunit biglang may mensaheng dumating at nagbago ang kanyang sasabihin. Isang biolin ang tumunog at nagulat ang buong arena sa misteryosong tunog. Biglang bumalot ang gulat at takot sa lahat na magsimulang tumugtog si Hermes ng isang violin concerto at sumigaw ng mas malakas pa sa dati ang mga Diyos, libo-libong beses mas maingay kaysa sa hiyaw na ibinigay nila kay Thor. Lumabas ang isang matandang gusgusin, ikinabigo ng mga tao, ngunit ang mga Diyos ay lalo pang sumigaw para sa pinakamapangyarihang Diyos, ang lumikha ng kosmos at pinuno ng lahat, si Zeus. Unti-unting lumobo ang mga kalamnan ng matanda, parang tauhan mula sa baki, habang ibigay ni Heimdall ang pinaka-epikong pagpapakilala. Nadesperado sina Gol at Brunhild, hindi makapaniwala na biglang naputol ang kanilang plano. Isang flashback ang nagpakita na dapat si Shiva ang lalaban, ngunit hinarang siya ni Zeus at sinabing siya ang pangalawang mandirigma. Tumanggi si Shiva at hinamon pa si Zeus, ngunit napaluhod siya nito gamit lang ang isang braso. Sinubukan niyang takutin si Zeus, ngunit nang hindi ito natinag, napilitan siyang isuko ang pagkakataon. Pumasok si Zeus sa arena na tila nasa labis na kaligayahan, lalo na nang marinig ang baliw na sigawan ng mga Diyos. Hiningi niya kay Adam na magsanib din sa isang Valkyrie. Itinuro ni Adam ang langit at sinabing nandoon ang kanyang Valkyrie. Dumating si Reginleif sakay ng Pegasus at agad siyang tumalon papunta kay Adam at nagsanib, naging Knuckle Girl. Sinimulan ni Heimdall ang laban at may pang-uuyam na binati ni Zeus si Adam dahil sa pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Ang dala lang ay brass knuckles. Kalman ngunit mapanghamon ang sagot ni Adam na mas mabuting maghanap na lang si Zeus ng sandata para ipagtanggol ang sarili. Nainsulto si Zeus at umatake sa bilis ng liwanag, napakabilis na kahit mga Diyos ay hindi siya makita, ngunit nailagan ito ni Adam ng walang hirap, ikinabigla ng lahat at ikinaangat ng moral ng sangkatauhan. Natuwa si Zeus at nagpasya ng magpakawala ng sunod-sunod na mabangis na atake. Lalo pang bumibilis at lumalakas, ngunit iniiwasan lahat ni Adam na parang may sharingan. Lalo pa siyang ikinahiya ni Adam nang gumamit siya ng parehong teknik at ibinalik lahat ng suntok. Hindi makapaniwala si Gol, ngunit ipinaliwanag ni Brunhild na nilikha si Adam ayon sa wangis ng Diyos, kaya natural lang na kaya niyang kopyahin ang bawat galaw ni Zeus. Muling umatake si Zeus gamit ang kakibang teknik, ngunit muli itong ginaya at binalik ni Adam. Lalo pang nagalit si Zeus, muling pinalaki ang kanyang mga kalamnan, mas lalo pang kamukha ang isang Baki fighter kaysa matanda, at nagsimulang i-channel ang isang napakawasak na atake na nagpa-hype sa lahat. Isang flashback ang nagkuwento kung paano tinalo ni Zeus ang lahat ng mga Diyos sa Titanomachy upang maging pinakamakapangyarihang Diyos at tanging si Cronus lamang, ang kanyang ama, ang nakapagbigay sa kanya ng tama. Ngayon, napagpasyahan ni Zeus na gamitin ang parehong atake laban kay Adam, kaya tumigil siya sa oras at buong lakas na sumugod kay Adam. At tinapos niya ito sa bilis na hindi makita kahit ng mga Diyos, ngunit literal na pinihit ni Adam ang ulo ni Zeus, gamit ang isang suntok at itinumba siya sa lupa. Pinatahimik ang lahat ng nasa arena. Si Ares, ang Diyos ng digmaan, umamin na kaya niyang sabayan ang laban ng kanyang ama sa lahat ng oras, ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa huling segundo nang makita niyang bumagsak ang kanyang ama bigla. Ipinaliwanag ni Hermes kung ano ang nangyari ayon sa kanyang hinala at pinaamin nito si Ares na kahit mag-ensayo siya ng 1,000,000 taon, hindi niya matatalo si Adam. Malakas na inanunsyo ni Heimdall na si Zeus ay na-knockout. Kaya't inamin ni Gol kay Brunhild na hindi niya akalaing magagawa ni Adam ang ganoong bagay. Sinabi ni Brunhild na may malaking galit si Adam laban sa mga Diyos, kaya't isang flashback ang nagpakita ng kanyang kwento.
Ang paraiso ay tahimik at mapayapang lugar para kay Adam na masayang namuhay bilang pinuno ng sangnilikha hanggang isang araw nang subukan ng tusong ahas na angkinin si Eva. Tumanggi siya at tumakas, ngunit puno ng galit at inggit, nagsinungaling ang ahas sa korte at pinalabas na kumain si Eva ng ipinagbabawal na prutas. Dahil hindi mapatunayan ang kanyang pagiging inosente, hinatulan si Eva na palayasin mula sa hardin at siya'y napayak dahil hindi na niya makikita si Adam. Ngunit biglang bumagsak ang isa sa mga bantay ng korte at nawala ng malay. Laking gulat ng lahat nang pumasok si Adam, dala ang isang basket ng mansanas. Kinagat niya ang bawat isa at hinawakan ang kamay ni Eva para umalis silang magkasama. Galit na galit ang ahas at inatake silang dalawa, ngunit ginawa itong pulbos ni Adam. Bumalik sa kasalukuyan, nag-wild ang mga tao sa arena sa makapangyarihang tagumpay ni Adam. Masayang ipinagdiriwang ang paghihiganti ng unang tao. Ngunit nang sisimulan na ni Heimdall ang pag-anunsyo ng pagtatapos ng laban, biglang tumayo si Zeus at ipinagbawal ito. Pinihit ang kanyang league at ipinakitang handa siya para sa ikalawang round. Gayunpaman, halata na ang pagkasira ng katawan niya, kaya't sinimulan niyang batiin si Adam dahil nagawa nitong pag-isahin ang buong sangkatauhan sa isang damdamin. Pagkatapos nito, dumaan siya sa nakakapangilabot na pagbabago at unti-unting lumabas ang kanyang tunay na anyo, ang nakakatakot at napakamakapangyarihang pinal na anyo. Ang enerhiya ng mundo ay dumadaloy sa kanyang katawan na parang bomba, nagpayanig sa lahat ng naroon. Si Adam naman ay unang beses na nagtaas ng depensa, samantalang si Zeus ay agad na sumugod at nagpakawalang mabangis na bugso ng suntok. Kahit napakabilis, nailagan lahat ni Adam at ginawang punching bag si Zeus, ngunit hindi tumigil ang matanda at patuloy sa bilis na hindi makita. Nadesperado si Brunhild, alam niyang hindi kakayanin ng nervous system ni Adam ang ganoong bilis sa mahabang oras, at nagsimulang dumugo si Adam kahit hindi tinatamaan. Napansin din ni Loki na si Zeus ay halos kapareho, dahil ang katawan nito ay na-overload at nasa hangganan na, kaya't oras na lang ang binibilang bago bumagsak ang isa sa kanila. Pinapalakas na magkabilang panig ang kanilang kinatawan, at lahat ng saksi ay naiyak sa pagmasid ng pinakanakaka-excite na laban sa kasaysayan. Ngunit ang epikong laban ay tila matatapos dahil nawalan na ng paningin si Adam at nalagay sa awa ni Zeus. Tinatanggap ang sunod-sunod na suntok na sobrang bilis para iguhit ng animasyon. Pero pinayagan niyang tamaan siya para masukat ang distansya ng mga braso ni Zeus at biglang hinawakan niya ito sa buhok at nagpakawala ng sarili niyang bukso ng suntok. Sobrang bilis na hindi na ma-animate. Natapos ang lahat, bumagsak si Zeus sa tuhod habang si Adam ay nanatiling nakatayo sa pinaka-epikong pose, tumanggap ng standing ovation mula sa lahat. Ngunit sinabi ni Zeus kay Heimdall na si Adam ay namatay na sa gitna ng bugso ng suntok habang siya ay buhay pa. Napansin ng lahat na wala na si Adam, kaya't bumuhos ang dagat ng luha para sa kanya, habang kinilala ni Zeus na ang tunay na nagwagi ay si Adam. Ang lalaking higit sa lahat ng lalaki, ngunit ayon sa batas, ang nanalo ay ang nakaligtas, kaya si Zeus ang kumukuha ng panalo, at ang Ragnarok ay dalawa laban sa wala pabor sa mga Diyos. Gayunpaman, ang sangkatauhan ay mas naengganyo kaysa dati dahil pinatunayan ni Adam na kayang talunin ng tao ang mga Diyos. Galit pa rin dahil sa nangyari, nilunok ni Brunhild ang kanyang pagkadismaya sa pinakamainam na paraan sa pamamagitan ng pagkain. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya na ang susunod na Diyos na lalaban ay ang nakakatakot na Diyos ng dagat, si Poseidon. Muling nataranta si Gol nang mapagtanto niyang pinapadala ng mga Diyos ang pinakamalalakas na kandidato. Laban pagkatapos ng laban, ngunit habang pinipili ni Brunhild ang mga kakatawan sa tao, biglang lumapit ang isang misteryosong lalaki na nag-alok na siya ang lalaban. Sa una hindi nila siya nakilala, ngunit agad nilang napagtanto na siya ay si Sasaki Kojiro, ang bantog na mandirigmang Hapon. Nabigla sila na makita siyang matanda, hindi sa kanyang kabataan at kasiglahan, ngunit ipinaliwanag niyang kahit kamatayan ay hindi nakapigil sa kanyang pagsasanay, kaya ito ang kanyang pinakamalakas na bersyon. Sa araw ng labanan, agad pinaghinalaan ng mga manonood na si Poseidon ang susunod na Diyos na kakatawan, dahil napuno ng tubig ang buong arena. Masiglang inanunsyo ni Heimdall si Poseidon, ngunit mas kahanga-hanga ang kanyang pagpapakilala kay Kojiro. Inilalarawan siya bilang ang pinakamagaling na underdog at ang pinakamahusay na eskrimador sa lahat. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang mga tao na dismaya silang isang matanda ang katawan sa kanila. Lahat sila ay sumang-ayon na mas nararapat si Miyamoto Musashi, na minsang tinalo si Kojiro sa isang laban.
Ngunit nang bunutin ni Kojiro ang kanyang espada, naglabas ito ng tunog na supersonic na nagpamangha sa lahat ng mga eskrimador. Si Musashi mismo ay napaluha at pinunit ang librong isinulat niya tungkol sa kanilang laban, nang mapagtanto niyang hindi niya kayang pantayan ang isang mandirigmang umabot na sa sukdulang antas. Gayunpaman, mas walang takot ang mga Diyos kaysa nung laban ni Zeus at Adam. Dahil si Poseidon ang kinatatakutang Diyos ng Olympus, walang awa at labis na makapangyarihan. Walang gumalaw sa kanilang dalawa habang iniisip ni Kojiro ang libu-libong galaw sa kanyang ulo at sa bawat senaryo, siya ay namamatay. Para kay Poseidon, nakakatawa lang ito dahil walang tao ang karapat-dapat sa kanya. Samantala, ipinaliwanag ni Brunhild kay Gol kung ano ang kayang gawin ni Poseidon. Noong una, 13 ang mga Diyos ng Olympus, ngunit pinatay ni Poseidon ang isa sa kanila, si Adamas, ang panganay na anak ni Cronus. Isang flashback ang nagpakita na labis na kinamuhian ni Adamas si Zeus, dahil siya ang naging pinakamahalagang Diyos matapos talunin ang kanilang ama. Dahil sa galit at kasakiman, nagtipon siya ng isang napakalaking hukbo at nagtungo sa palasyo ni Poseidon upang hilingin na sumama ito sa pagbagsak ni Zeus. Ngunit mapanghamak na tinanggihan siya ni Poseidon, sinabing ang isang mahina na kailangang bumuo ng hukbo at sa buwatan ay hindi dapat ituring na Diyos. Lalong nagalit si Adamas, sawang-sawa na sa pangungutya at kawalang-galang ng kanyang nababatang kapatid na kailanman ay hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong iyon, tumingin si Poseidon sa kanyang mga mata upang tapusin ang kanyang buhay sa isang iglap. Nasaksihan ni Hermes ang lahat at inutusan siyang baguhin ang kasaysayan at ipagbawal na may magsabi ng totoo. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Hermes na ito ang dahilan kung bakit si Poseidon ang pinakakinatatakutang Diyos, ang pinakaarogante at pinakadaugo sa lahat, na kumikilos na tila higit siya sa lahat. Umupo si Kojiro sa harap ni Poseidon at muling nagulat ang mga tao. Kaagad nagsimula ang flashback ng buhay ni Kojiro, ang pinakamagaling na talunan. Si Kojiro ay literal na natalo sa lahat ng laban, kaya't itinuturing siyang walang silbi. Isang araw, dumating siyang huli sa isa sa pinakamalaking dojo at pinatawan siya ng parusa ng kanyang instruktor sa pamamagitan ng mga suntok. Ngunit nakipaglaban si Kojiro ng kamangha-mangha, gayunpaman bigla siyang sumuko at inani ang pangungutya at kahihiyan ng lahat ng naroon dahil sa kawalan ng dangal. Pagkatapos nito tumigil si Kojiro sa pagdalo sa dojo at inilaan ang sarili sa pag-isip ng paulit-ulit tungkol sa kanyang mga laban-laban sa kanyang mga instruktor. Sinusuri ang bawat isa na para bang totoong nangyari. Dagdag pa, napansin niyang marami pa siyang matututunan mula sa kalikasan, kaya nagsimula siya ng matinding pagsasanay doon hanggang maramdaman niyang handa na siyang bumalik sa dojo. At matapos niyang pahiyain ang kanyang unang instruktor nang hindi man lang lumalaban, hinamon niya si Seigan, ang may-ari ng dojo, sa isang duelo. Makalipas ang ilang taon, bumisita si Seigan kay Kojiro at agad napansin na siya ay naging napakalakas dahil sa matinding pagsasanay para higitan ang kanyang sarili. Kaya inalok niya ito ng posisyon bilang instruktor sa isang kalapit na dojo. Ngunit tumanggi si Kojiro dahil marami pa siyang dapat talunin at matutunan. Naglakbay si Kojiro ng libu-libo pang milya, hinahanap ang pinakamahusay na eskrimador para matalo at matuto mula sa pagkakamali. Hanggang sa siya na ang naging pinakamalakas sa kanilang lahat. Bumalik sa kasalukuyan, alam ni Kojiro na hindi niya magamit ang kanyang karaniwang estratehiya, bagkus kailangan niyang manalo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kaya nagpasya siyang ibuhos ang lahat. Sumugod si Kojiro kay Poseidon at ginamit ang kanyang pirma na atake na binubuo ng sinadyang pagmintis sa unang hampas upang makagawa ng pangalawang phantasm attack. Dahil dito nakapagputol siya ng buhok ni Poseidon at ikinagalak ni Musashi na naalala ang araw na ginawa sa kanya ni Kojiro ang parehong galaw. Nasugatan ang ego ni Poseidon at nagsimula siyang umatake kay Kojiro sa napakabilis na bilis, ngunit nagawang iwasan ni Kojiro ang bawat isa. Ipinaliwanag ni Brunhild kay Gol na hindi nakikita ni Kojiro ang mga atake tulad ni Adam, ngunit mula sa unang sandali ay inanalisa niya ang bawat galaw ni Poseidon at sinimulate ang laban ng higit 1,000 beses sa loob ng mas mababa sa 10 minuto, kaya alam niya ang bawat posibleng galaw ng kalaban. Gayunpaman, sa kabila ng hiyawan ng mga tao, nagsimulang humuni si Poseidon ng isang awit, gaya ng ginawa niya nang tapusin niya si Adamas, at biglang sumugod kay Kojiro na malubhang nasugatan.
Pagkatapos nito, pinahiya ni Kojiro si Poseidon sa pagsasabing walang kwenta ang pag-iral ng mga Diyos, na ikinagalit ng aroganteng Diyos na naglabas ng panibagong bagyo ng mga atake na nauwi sa pagkasira ng espada ni Kojiro. Inisip ng mga tao na ito na ang katapusan, ngunit lumapit si Kojiro sa kanyang espada at muling pinagsama ito dahil sa tulong ng pangalawa sa 13 Valkyries na may kakayahang magkaroon ng dalawang espada. Ngayon hawak ang dalawang sandata, sumugod si Kojiro kay Poseidon at pinasaya ang lahat ng mga eskrimador na kanyang nakalaban sa kanyang buhay na nakilala ang bawat galaw sa kanyang perpektong estilo ng pakikipaglaban. Pagkatapos ng matinding palitan ng mga atake, nasugatan si Poseidon sa buong katawan at lalo pang uminit ang mga tao. Sa galit, gumawa si Poseidon ng bagong hairstyle gamit ang kanyang dugo at nagpakawala ng hindi kapanipaniwalang unos ng mga hampas laban kay Kojiro. Binibigti siya sa bawat atake at paulit-ulit na nagpapalit ng mga pattern. Ngunit hindi pa rin sumuko si Kojiro at naniwalang kaya niyang manalo, muling nagbibigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Nararamdaman niya ang kahit pinakamaliit na panginginig sa kosmos, kaya nahuhulaan niya ang bawat galaw ni Poseidon at kumikilos ng perpekto na parabang isang sayaw na paulit-ulit na inensayo ng 1,000 beses. Matapos siyang umatake ng paulit-ulit, ang nakakatakot at tila hindi matatalong Diyos ng dagat ay natalo at nakuha ng mga tao ang kanilang unang tagumpay. Natakot ang mga Diyos at nasaktan ang kanilang kayabangan dahil pati sina Thor at Zeus ay muntik ng matalo, kaya nagpasya silang magseryoso mula ngayon. Sa pagtatapos ng season, inanunsyo ni Heimdall na ang susunod na laban ay magiging kakaiba. Ang arena ay muling lilikhain ayon sa hiling ng kinatawa ng tao na gustong maging parang London noong 19 na siglo ang buong lugar. Sa sandaling iyon, ipinakilala ni Heimdall ang susunod na kinatawa ng tao, isang nilalang na hindi pa nakikita kailanman, isang misteryoso at nakakatakot na tao, isang serial killer at hindi lang basta sino, kundi ang pinakakilalang kriminal sa kasaysayan. Jack the Ripper sa panig ng mga Diyos, ang pinili ay si Hercules, ang alamat at kalahating tao, kalahating Diyos na bayani. Ang matagal nang hinihintay na laban ni Jack the Ripper laban kay Hercules ay magsisimula na at ang mga tao ay hindi makapagkasundo kung sino ang dapat nilang suportahan. Dahil parehong mga Diyos at tao ay labis na galit kay Jack dahil sa kanyang mga krimen, habang lahat ay humahanga kay Hercules sa kanyang mga kabayanihan. Bago magsimula ang laban, nainis si Hercules na harap siya sa isang kalabang walang awa. Pakiramdam niya ang isang taong kasuklam-suklam ay hindi dapat kumatawan sa sangkatauhan. Sa mga manonood ay naroon pa mismo si Arthur Conan Doyle, ang lumikha kay Sherlock Holmes. Sinabi ni Hercules kay Jack na wala siyang pagnanais lumaban dahil hindi siya isang mamamatay tao. Higit pa, nangako siya na kung susuko si Jack ay hihilingin niya kay Zeus na hindi sumpain ang kanyang kaluluwa. Dahil sa kabila ng mga krimeng kanyang ginawa, nagkaroon siya ng tapang na kumatawan sa tao sa Ragnarok. Nagpasalamat si Jack kay Hercules sa pagtanggap na ang arena ay maging London at sinasaalang-alang ang mungkahi na patawarin ang kanyang mga kasalanan, ngunit tinanggihan niya ito ng may lubos na galang. Pagkatapos nito, ipinakita ni Jack ang kanyang sandata Valkyrie, isang higanting-ganting na tahimik ang buong estadium dahil sa kakaibang sandata, ngunit mabilis na tumaas ang tensyon. Naghanda si Hercules na ibuhos ang lahat sa laban, ngunit nanlaki ang mata niya nang makita niyang tumatakbo si Jack palayo. Nang habulin niya ito, natagpuan niya si Jack na umiinom ng saa at siya ay nagalit. Ngunit isang patibong ni Jack ang lumitaw at inatake siya ng daan-daang punyal. Gayunpaman walang sandatang gawa ng tao ang makakasakit sa mga Diyos, kaya muling tumakas si Jack sa pinakaastig na paraan. Ngunit naabutan pa rin siya ni Hercules at winasak ang kanyang gunting na siyang ikinabigo ng ilang tao na naniniwala kay Jack dahil inisip nilang tapos na ang laban. Ngunit biglang naglabas si Jack ng maraming kutsilyo at inihagis kay Hercules, nagdulot ng maraming sugat at ikinagulat ng lahat. Namangha si Hercules kung paano siya nasugatan ng mga sandatang pantao, kaya inamin ni Jack na nagsinungaling siya nang sabihing ang kanyang sandata ay ang pares ng gunting. Nagsimulang murahin si Jack at tinawag siyang Tridor, habang ipinaliwanag niya na ang tunay niyang sandata ay ang bag na dala niya, dahil ito ay kayang lumikha ng mga nakamamatay na sandata para sa mga Diyos. Dahil dito, umatake si Hercules gamit ang una sa kanyang 12 teknik na tinatawag na 12 gawa at nagulantang ang mga manonood dahil lalo pang naging kapanapanabik ang laban.
Tumaas ang inaasahan ng mga Diyos na magsimulang lumaki ang kanyang katawan at mga tattoo. Ipinaliwanag ni Ares kay Loki na nakamit ni Hercules ang kasanayan sa 12 gawa at 12 kalamidad. Ngunit ang mga teknik na ito ay maaring magdulot ng kanyang kamatayan. Dagdag pa, binigyang diin niya na ang pinakamalakas kay Hercules ay hindi ang kanyang lakas, kundi ang kanyang marangal at hindi matitinag na kalooban. Isang pagbabalik tanaw ang nagpakita ng kabataan ni Hercules na noon ay kilala bilang Alcides noong siya ay tao pa. Lumaki siya sa mga lansangan ng Tibes, tumutulong sa mga walang laban kahit siya ay mahina pa, kaya madalas siyang kutyain at bugbugin ng mga siga. Ang pagnanais na maglingkod sa kapwa ang nagtulak kay Alcides na magsikap upang maging isang bayani. Ngunit isang araw habang nagsasanay, ikinuwento sa kanya ng mga siga ang alamat tungkol sa isang substansya na tinatawag na ambrosia, dugo ni Zeus, na nagbibigay ng kapangyarihang makadiyos sa sinumang iinumin ito, ngunit kamatayan sa hindi karapat-dapat. Kalaunan naging malakas na mandirigma si Alcides at iginalang ng mga tao, ngunit itinakda ng mga Diyos na parusahan ng Tibis dahil sa kasamaan nito. Dahil dito bumaba si Ares mula Olympus upang parusyahan ang mga tao, ngunit hinarang siya ni Alcides, handang ipaglaban ang mga tao, kaya kinilala ni Ares ang kanyang tapang. Ngunit kinuha ni Alcides ang ambrosia at iniwan ang lahat na nagulat. Nakipaglaban siya kay Ares at sa kanyang hukbo, kaya napilitang makialam si Zeus. Namangha si Zeus sa lakas ng bayani at inimbitahan siya sa korte ng mga Diyos upang maging isa sa kanila. Ngunit pumayag lamang si Alcides sa kondisyon na hindi na nila muling tatangkayang labanan ng sangkatauhan. Pagkaraan, inampon siya ni Zeus bilang anak. Bumalik sa kasalukuyan, nagbago ng taktika si Jack mula sa depensa tungo sa matinding pag-atake laban kay Hercules. Ngunit ginawa lang niya ito para pukawin si Hercules. Sa kanya ginamit ang mga di nakikitang sinulid para umangat at magpakawala ng bagsak ng mga kutsilyo. Gumamit si Hercules ng kanyang ika-6 na gawa at pinilit siyang bumaba, nabasag ang monocle ni Jack. Ipinakita ni Jack na may heterochromia siya at nakikita niya si Hercules sa isang kakaiba, ngunit mainit na dilaw na kulay. Ang kuwento ay bumalik sa nakaraan para ikwento ang buhay ni Jack na lumaki sa magaspang na lansangan ng London, gumagapang para lang makakuha ng pagkain. May kakayahan din siyang makita ang masasamang damdamin ng mga taong humahamak sa kanya. Pagbalik niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na minamaltrato ng isang kostumer dahil nagtatrabaho ito sa pagbebenta ng sariling katawan para lang mapakain siya. Dahil dito, nakita ni Jack ang kanyang ina sa mainit na dilaw na kulay, tanda ng mabuting damdamin para sa kanya. Ikinuwento pa ng isa sa mga kasamahan ni Mary na 5 beses nang nabuntis ang ina niya noon, ngunit siya lang ang piniling isilang. Naawa si Anne kay Jack dahil mabait at edukadong bata ito, pero malas lang na ipinanganak sa ganoong kalagayan. Sa kabila nito, lubos siyang masaya na makasama ang kanyang ina. Ngunit nagbago ang lahat nang matagpuan niya itong umiiyak sa kanyang silid. Ang kanyang ama, isang sikat na mandudula na si Jack Smith, ay nangakong babalikan silang mag-ina. Ngunit nakita ni Mary sa balita na naging matagumpay na ito at nagpakasal sa ibang babae. Sinubukan ni Jack na aliwin ang kanyang ina, ngunit sinimulan siyang tratuhin na parang basura at pinagsisihan pang ipinanganak siya. Noon niya naunawaan na ang mainit na kulay ni Mary ay hindi dahil sa pagmamahal sa kanya, kundi pagmamahal sa kanyang ama. Bigla niyang nakita ang masasamang damdamin ng kanyang ina at nabaliw siya, pinatay niya ito. Sa ginagawa niya, napansin niyang may kakaibang kulay violet ang kanyang ina, tanda ng takot. Naging obsesyon ni Jack ang kulay na ito at ang damdaming dulot nito, kaya nagsimula ang kanyang mahabang landas bilang mamamatay, simula sa kanyang ama na si Jack Smith. Sa kasalukuyan, umakyat si Jack sa Big Ben para makatakas at bumili ng oras, ngunit isang hampas lang ni Hercules ay gumuho ang gusali. Ginamit pa niya ang ika-7 gawa para tuluyang pabagsakin ito at ilagay si Jack sa alanganin. Ngunit bahagi ito ng plano ng kilalang mamamatay, dahil ginamit niya ang mga kamay ng orasan bilang nakamatay na sandata. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita nilang natanggal niya ang isang braso ni Hercules gamit ito. At hindi man lang niya ginamit ang diumano'y supot na bigay ng Valkyries para lumikha ng sandatang iyon. Noon na unawaan ng karamihan, pati na ni Hercules, na muling nilinlang sila ni Jack. Isang pagbabalik tanaw kay Brunhild ang nagpakita na pinilit ni Jack si Hlock, isa sa mga Valkyries, na pagsamahin ang kanyang espiritu sa kanya at maging kanyang sandata. Sa wakas,
Natuklasan na ang antidiyos na sandata ni Jack ay walang iba kundi isang pares ng guwantes na naglalagom ng kapangyarihan sa lahat ng kanilang mahawakan. Naniwala ang lahat sa estadium na ito na ang katapusan na ni Hercules dahil buong lungsod ng London ay maaring gawing sandata ni Jack. Ngunit napansin ni Jack na ang kulay ni Hercules ay hindi kailanman nagbabago kahit sa ganoong sitwasyong hindi patas. Inamin ni Hercules na sa kanyang mga araw bilang tao at maging bilang Diyos, nasaksihan niya ang lahat ng madidilim na damdamin ng mga tao, ngunit hindi siya tumigil sa pagmamahal sa kanila. Sa pagtingin ni Jack sa kulay ni Hercules, naalala niya ang kanyang ina. Ngunit ngayon, pinagana ni Hercules ang huling sa kanyang 12 gawa at naghanda na ialay ang kanyang buhay sa laban. Alam niyang hindi niya kayang gamitin ang teknik na iyon ng matagal. Marahas niyang inatake si Jack, winasak ang lahat ng kanyang madadaanan at ikinagulat ng lahat ng nanonood. Malamang, iyon na ang pinakamalakas na suntok na nakita sa lahat ng laban. Kahit nakaiwas si Jack gamit ang mga elemento ng paligid, sapat na ang isang hampas ni Hercules para mailagay siya sa bingit ng kamatayan. Sa kanyang hangganan, napagtanto ni Jack na ang mainit na kulay ni Hercules ay mula sa tunay na pagmamahal, hindi tulad ng sa kanyang ina. Kaya lalo siyang na-obsess na gawing pula si Hercules at naghanda para sa kanyang huling atake. Kahit halos hindi na siya makalaban, isang kamay nakahawak sa tiyan para pigilan ang pagdurugo, at ang isa'y may hawak na sibat, tumakbo siya papunta kay Hercules, ngunit nagmintis ang kanyang tira. Ngunit lahat ay bahagi ng plano ni Jack, dahil ginamit niya ang sarili niyang dugo bilang sandata para saksakin si Hercules at tapusin ang laban. May ngiti ng kabaitan sa kanyang mukha, tumingin si Hercules kay Jack, at tinanong kung nagbago na ba ang kulay ng kanyang puso, na labis na ikinagulat ng mamamatay. Sa halip na gamitin ang kanyang huling hininga para patayin si Jack, niyakap niya ito at nagpaalam sa lahat ng tao. Hiningi kay Brunhild na gawin ang lahat para mailigtas sila. Lumuha ang buong estadium sa pagkamatay ni Hercules, ngunit walang sinuman ang nakaramdam ng kasing bigat ni Jack, nasugatan hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hinangaan ng mga Diyos ng Olympus ang talino at galing ni Jack. Ngunit si Ares ay galit at umiiyak. Sinabihan silang sa halip na alalahanin si Jack, ay panatilihing buhay ang alaala ni Hercules, ang bayani na hindi kailanman sumuko. Pinutol ni Zeus ang usapan at pinaalalahanan ang lahat na patas na muli ang laban, at ang ikatlong labanan ay magiging napakahalaga. Maya-maya, naghihintay si Loki kay Buddha para questionin siya. Mapanuksong inaakusahan siyang traitor na tumutulong sa mga Valkyries para ibigay ang kanilang kapangyarihan sa tao. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila hanggang dumating ang iba pang Diyos at pumabor kay Loki. Kaya hinamon sila ni Buddha lahat sa isang laban, ngunit dumating si Kojiro at sumama kay Buddha. Pagkatapos ay sumali rin ang dalawang tao na sina Soji at Kondo. Mula tensyon at salita, muntik na sanang mauwi sa laban hanggang dumating si Zeus at pinutol ito, sinabing hindi ito ang tamang lugar para mag-away. Umalis si Loki, ngunit nagbanta kay Buddha at lahat ay nagtungo sa estadium para sa susunod na laban. Pumunta sina Brunhild at Gao para hanapin ang susunod na kinatawan ng tao. Pagdating nila, nagulat si Gao nang makita na ang napili ni Brunhild ay si Tamemon Raiden, ang pinakadakilang sumo wrestler sa kasaysayan. Kaagad ipinakita ni Raiden ang kanyang manyakis na ugali na nagpasindak kay Goal, ngunit tinawag ni Brunhild ang Valkyrie na makikipag-isa sa kanya. Dahil sa kanilang pisikal na katangian, agad silang na-in love at naghalo bilang isang nilalang. Dumating ang oras ng laban at buong init na ipinakilala si Raiden sa harap ng lahat, tinaasan ng matinding inaasahan. Gayon din nang pumasok sa arena si Shiva, kinatawan ng mga Diyos, ipinagmamalaki na kaya niyang lumikha at sumira ng mga planeta. Nagsimula ang laban ng puno ng tensyon. Dahil agad na umatake si Raiden gamit ang isang matinding sipa, pinilit si Shiva na seryosohin ang laban. Pinaluhod pa niya ito gamit ang isang suntok at tinangkang tapusin agad, ngunit nakapagtanggol si Shiva. At naging kapana-panabik ang laban dahil pareho silang may matinding lakas. Ang ganoong lakas ay normal para sa Diyos ng pagkawasak, pero hindi para sa isang tao. Isang pagbabalik-tanaw ang nagpakita na noong bata pa si Raiden, namatay sa lungkot ang kanyang mga magulang dahil hindi pa rin siya nakakalakad kahit lampas 3 taon na. Isang araw, nakita nila siyang pilit na naglalakad, ngunit lahat ng kanyang buto ay durog at tiniis niya ang sobrang sakit. Napansin nilang hindi normal ang mga kalamnan ni Raiden, patuloy itong lumalaki at posibleng pumatay sa kanya. Matapos ang matinding pagdurusa,
Nakabuo si Raiden ng mga kalamnan na pumoprotekta laban sa sarili niyang kalamnan. Ibig sabihin, sobrang lakas niya na may mga kalamnan sa ibabaw ng kalamnan. Tinawag itong 100 Seals, isang teknik para makontrol ang abnormal na katawan niya. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni Brunhild na si Thrud ay hindi magbibigay ng sandata gaya ng ibang Valkyries, kundi papakawalan ang lahat ng selyo ng katawan ni Raiden para magamit niya ang kanyang buong kakayahan ng hindi namamatay. Matapos nito, sunod-sunod na malalakas na atake ang pinakawalan ni Raiden, halos durog si Shiva, ngunit nakapagtanggol ito gamit ang headbutt. Pagkatapos, gumamit si Raiden ng matinding puwersa para wasakin ang isang braso ni Shiva. Ipinakitang kaya niyang ituon ang lahat ng kalamnan sa isang bahagi para sa napakalakas na suntok. Na-excite si Shiva sa tindi ng laban dahil naalala niya ang isang matandang kaibigan noong libu-libong taon na ang nakalipas, nang lahat ng Diyos sa India ay naglaban-laban para maging pangunahing Diyos, habang sa kabilang banda, may dalawang halos di kilalang Diyos na tahimik na namuhay sa malayong rehiyon. Magkaiba sila ng ugali pero may matibay na pagkakaibigan. Si Rudra ay kilala bilang Diyos ng bagyo at si Shiva naman ay tinatawag na Diyos ng pagkawasak. Isang araw sinabi ni Rudra na gusto niyang umakyat sa tuktok ng bundok kaya wala nang nagawa si Shiva kundi sumama sa kanya. Pinagtawanan sila ng lahat. Sinabing imposible iyon pero nagpatuloy pa rin sila at tinalo ang bawat kalaban na humarang sa kanilang landas. Hindi lang nila dala ang kanilang mga pangarap, kundi pati na rin ang mga hangarin ng bawat natalo nila. Matapos talunin ang 11 Diyos, tapos 15 Diyos pa, at hangaan ng buong mundo, narating din nila ang kanilang mitiin. Hindi mapigilan ni Shiva ang magdiwang, pero alam ni Rudra na isa lang sa kanila ang pwedeng manatili sa tuktok, kaya nakiusap siyang lumaban si Shiva laban sa kanya. Matindi ang laban, ang kanilang pawis ay naging bagyo, at ang mga suntok nila ay umalingaw-ngaw saan man. Sa huli muntik nang sumuko si Shiva dahil ayaw niyang saktan ang matalik na kaibigan, pero inamin ni Rudra ang pagkatalo at nagpasalamat sa kanya dahil natulungan siyang matupad ang pangarap. Ibinigay niya ang lahat ng pangarap kay Shiva, saka umalis, kaya si Shiva ang nakoronahan bilang hari ng mga Diyos ng India. Sa kasalukuyan, sinimulan ni Shiva ang sayaw ng digmaan, gumalaw siya ng napakabilis, ginawang punching bag si Raiden. Kinailangan ni Raiden ituon ang lahat ng kalamnan sa kanyang mga braso para depensahan ang sarili, pero napakabilis ni Shiva at ang bawat suntok niya ay nagdulot ng paso, sinunog ang kalahati ng mukha ni Raiden. Naisip ng mga tao na tapos na ang laban. Bumalik ang alaala ng pagkabata ni Raiden. Noon siya ay inusig at pinagtawanan dahil sa kakaibang lakas. Nalungkot siya, pero tinuruan siya ng ina na gamitin ang lakas para ipagtanggol ang mahihina. Nang dumating ang kahirapan, pumunta siya sa ibang lungsod para kumita ng pera. Pinili niyang maging sumo wrestler, nagsanay ng walang tigil, at naging tanyag. Walang nakatalo sa kanya, pero kalaunan walang gustong lumaban sa sobrang lakas niya, kaya minsan nagpatalo siya, gaya ng aral ng ina. Simula noon, hindi na niya ginamit ang 4 na pinakamalakas na teknik niya, pero kahit ganoon hindi pa rin siya natalo at nagretiro ng hindi pa nararanasan ng buong lakas niya. Sa arena ngayon, tuwang-tuwa ang mga kaibigan niya na makita ang tunay niyang kapangyarihan. Pinalakas niya ang mga kalamnan ng 100% at isang suntok lang ay nakawasak ng 2 braso ni Shiva. Nagulat ang lahat ng Diyos. Ipinaliwanag ni Zeus na ang suntok ay napakalakas kaya nabasag ang sound barrier at kung hindi lang nagbantay si Shiva ay tapos na sana siya. Pero napinsala si Raiden, ang kanyang kalamnan ay napunit at pumutok dahil sa sobrang tensyon. Alam niyang malapit na ang kanyang katapusan, kaya nakiusap siya kay Thrud na huwag pigilan ang kanyang kalamnan, gusto niyang maramdaman ang tunay na laban. Pwede sanang natapos kay Shiva, pero dumating si Rudra sa arena, kaya muling nag-alab ang damdamin ni Shiva. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, pinabilis ang tibok ng puso, nagbago ang katawan at itinulak sa sukdulan. Pareho silang nagliyab ng buong lakas. Alam nilang kaunti na lang ang oras, kaya bawat suntok ay buong buhay ang kapalit. Ang mga tao ay walang tigil sa pag-cheer, ramdam ang matinding tensyon. Pareho nilang naabot ang limitasyon, kaya ang susunod na suntok ang magtatakda ng lahat. Nagkatinginan sila at sabay na inipon ang huling lakas. Si Raiden, wasak ang braso, wala nang may bigay pa. Nagpasalamat siya kay Thrud at sa huling hininga, hiniling na putulin ang kanilang ugnayan at mabuhay siya. Pero tumanggi si Thrud, inamin na minahal na niya si Raiden. Nagpasalamat sila sa isa't isa at nagpaalam. Nanalo ang mga Diyos ng 3 beses,
3-2 ang score. Pero si Shiva ay labis na naantig at inamin kay Zeus na kamangha-mangha ang mga tao. Nilapitan ni Zeus si Buddha at tinanong siyang lumaban sa susunod na round, pero hindi sinabi kung aling panig ang kanyang kakatawanin. At doon natapos. Maraming salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa mga bagong anime recaps.